sheave. Kumpara yung ating chain, no? So, very small element na pagdudugtungin-dugtungin natin yun. Samantalang kung belt, kung bibili lang tayo ng belt, irarap around lang natin sa pulley o sa sheave. Pero yung kanya ay may sprocket pa bago natin maukit yung kanyang teeth doon sa ating plate material. Okay? Take note nga pala, pag mag-design tayo, diba, sinabi doon kanina, yung ating length of chain should be what? Odd or even? Even po. Even. Even. So, even dapat. Even yung length ng chain. Pero yung number of teeth ng sprocket should be odd. Ano ang explanation or ba't po ganun, ma'am? Na add po ang number of teeth ng sprocket pero ang chain length ay even. In order for us to avoid na, di ba, pagka-even siya, imagine natin tatama siya doon sa isang ngipin ng ating sprocket. Sa sunod niyang ikot, hindi uli siya doon tatama sa tinamaan niya dahil nga isa ay even, ang isa ay odd. So, maaring sa katabi or sa iba, hindi na yun sa dati. So, mag-iba na yung kanyang tatamaan. Okay? So, yun ang ibig sabihin nun. So, pag nag-design ka, take note. Pagka tayo ay nag-compute ng number of teeth, isi-say natin siya sa odd number. Pero ang length, it should be on the even number. So, titingnan natin later sa sample problem kung paano natin pipiliin yung number of teeth at saka yung chain length. Okay, so disadvantages, again, production is relatively high. The chain drive needs accurate mounting and careful maintenance, particularly lubrication and slack adjustment. The chain drive has velocity fluctuations, especially when unduly stretched. So those are some of the disadvantages pertaining to production cost, to maintenance, yung ating mga disadvantages. Kasi kailangan mo talaga siyang i-lubricate palagi, no? Dahil given din doon sa table natin yung different types ng lubrication. So again, yung iba dito na daanan natin sa kabilang module, So ito yung name designation natin. I explained this to you already. Yung RC, XY. So, X, sa mga nahuling umattend. So, yung first digit, kung 2 digit lang sila, or first 2 digits, kung 3 digits, refers to the number of 1/8 inch in the pitch, and 015 refers to chains of usual proportion, lightweight chain, rollerless bowling chain, respectively. So, ayan po yung ating roller chain designation. Basic types of lubrication. So, minention natin kanina yung type A, type B, type C. Chain life can vary appreciably depending upon the way the drive is lubricated. The better the lubrication, the longer the chain drive. So for this reason, it is important that lubrication recommendations be followed when using the ratings given in the horsepower rating tables. Now, ito yung mga type ng lubrication, yung kanilang explanation. So yung type A again is manual or drip lubrication. Huwag basta lang type A ang ilalagay, type B, type C. Ilagay nyo kung ano ba yung tawag. So for manual lubrication, oil is applied copiously with a brush or sprout cans at least once every 8 hours of operation. Volume and frequency should be sufficient to provide overheating of the chain or discoloration in the chain joints. So again, using brush or spout cans. For drip lubrication naman, from the word drip, so oil drops are directed between the link plate edges from a drip lubricator.
The volume and frequency should be sufficient to prevent discoloration of lubricant in the chain joints. Precaution must be taken against misdirection of the drops by windage. Now, so since dripping siya, sabi dito, precaution must be taken against misdirection. Baka mamaya, hindi doon sa dapat nating paglagyan, siya mag-drip. No? By windage. So, meron na atang figure dito. Ano ito? Ito yung ating drip lubrication, yung type A. So, you have here the wick pack distributing pipe. So, ito yung lagayan ng ating lubricant. And then, nagdi-drip lang dito. Ano? Yun. Doon siya magdi-drip. Sabi natin, dapat maiwasan natin na ma-dislocate siya. No? Baka mamaya dito siya sa tapat na ito ma-drip ay sala. Dapat dito lang. Dito lang sa parts na ito. Okay? So, yung letter B naman, or type B, sorry, butt or disc lubrication. So, for butt lubrication, the lower strand of chain runs through a sump of oil in the drive housing. The oil level should reach the pitch line of the chain at its lowest point while operating. For this lubrication, the chain operates above the oil level. So, you have here butt at saka disc. The disc picks up the oil from the sump and deposits it into the chain, usually by means of a trough. The diameter of the disc should be such as to produce rim speeds between 600 feet per minute minimum and 8,000 feet per minute maximum. So ito naman yung ating diagram ng shallow butt lubrication. So imagine niyo yung ating roller chain drive ay magpapass through dito. No? So ito dapat daw yung oil level natin. Ito naman yung sa disc type natin. Huh? And the third one is yung ating oil stream lubrication. The lubricant is usually supplied by a circulating pump capable of supplying each chain drive with a continuous stream of oil. The oil should be directed at the slack strand and applied inside the chain loop and evenly across the chain width. So, yun naman yung oil stream. Ito yan. No? So, meron tayong pump na gagamitin para ma-distribute natin or mapadaan natin doon yung ating chain drive. Ito yung oil level naman, sabi niya, doon sa slack side natin. Excuse me. Okay, so yun ang tatlong type ng lubrication. Type A, Type B, and Type C lubrication. Okay. May tanong so far? May tanong? Wala pa naman po. Okay. Klaro pa? Naintindihan pa? Yes. Na tayo sa mga useful information. Ito ay kailangan nating i-memorize dahil wala ito yata dyan sa mga table ninyo. Ang ibibigay ko lang dito ay yung table mismo kanina noong horsepower rating. But the useful formulas that we are going to use for roller chain, you should know this. But some of them naman ay alam nyo na. Kasi kagaya ng length, center distance. Nagkaanan nyo na yun sa iba. Halos pareho din naman yung ating formula. Okay. Computation for the transmitted torque. Again, magkaiba yung nomenclature na ginamit dito at sa kabila. It's up to you kung ano yung i-adapt nyo. But if you are going to ask me, I will adapt this. Kasi ito, kagaya din ng mga nauna natin na na-discuss. No. So, ang torque ay coming from our formula that shear stress is 16T over 5D cubed. Nilagyan lang natin siya ng fatigue factor. So, you have
torque is pi times the design shearing stress, uh, the cube or shaft diameter to the cube divided by 16. So doon lang yan ang galing sa definition natin ng shearing stress. 16T over pi d cube. So ginawa lang natin 16T Ks. Nilagay natin ng times the fatigue factor. Now take note that your design shearing stress, if not given in the problem, no? You may make use of 8,000 PSI, shaft with key. Itong shaft without key, this is 6,000, not 8,000, not 600. Kinorek mo yun? 6,000 yun. Na, ano nyo na lang, pag in-screenshot nyo, or i-take note nyo ha, ito ay 6,000. No? Kapag without. Okay? And then yung ating DS is the shaft diameter, and then KS is the fatigue factor. Letter B, for design procedure. So, ang una natin gagawin, kung hindi binigay sa atin ang pitch number, kasi hindi natin alam ano ang chain pitch. Dahil kung walang binigay na RC number, dahil i-design pa nga natin, wala tayong idea kung ano ba ang pitch. So, pwede niyong gamitin itong estimation formula na ito. That the pitch is less than or equal to 900 divided by RPM of the driver raised to 2/3. And this is expressed in inches. Now, again, it should be less than or equal to. So, kung halimbawa, nakuha natin na ang value ay 0.8, anong pitch ang ating pipiliin? 0.75, kasi yun yung may standard. No, sabi less than or equal to. So, sa pababa tayo doon sa value na makukuha natin sa 900 over N1. Halimbawa, kung ang ating N1 ay 1,200. So, 900 over 1,200. I-raise pa natin ng 2/3. Then, you just determine kung ano yung value which is less than or equal. Ano? Wait lang ha. Ano natawag? Hindi pala average. Saan ba yun? Hindi. Wait lang ha. Okay. So, ito yung sinasabi ko kanina na recommended minimum number of sizes. No? Di ba sinabi doon sa atin sa kabilang module na ang minimum number of teeth daw ng smaller sprocket ay 17. That is for very low speed, less than 100 RPM. No? So, kung wala naman binigay sa atin about the RPM, then we can make use of this. These are actually recommended minimum number of teeth according to the book of Design of Machine Elements authored by Virgil Moring Fairs. So for very low speed, you can make use of 12, slow speed 17, moderate speed 21, high speeds 25, speed increasing drives 23. That is the minimum number of teeth of smaller sprocket. Please take note of this, take screenshot at inyong sauluhin. Ha? Pasauluhin po natin ito. Okay? Sprocket teeth in terms of sprocket bore. This is a formula given by machine design by Paul H. Black and Adams. So, for roller chain with pitches up to 1 inch. Alin ang 1 inch? Ang pitch, ano ang RC number? Anong RC number pag ang pitch ay 1 inch? 20 po.
80. Okay, very good. Okay, 80. So, for RC number daw na ang pitch ay up to 1 inch, ibig sabihin ang RC number ay 80. So, up to 80. So, pwede natin gamitin yung 25, 35, 40, 41, 60, at 80. Ang minimum number of teeth is given by this formula. 4 times D over P plus 5. Ang D ay pitch diameter. Ang P ay pitch. Okay? So again, this is a formula for sprocket teeth in terms of the sprocket bore. For RC with pitches 1 and 1/4 to 2 and 1/2. So the formula is 4D over P plus 4. Kanina ay plus 5. No? Doon lang naman magkakaiba sa naka-plus. 4D over P plus 5. Ito ay 4D over P plus 4. And for silent chains or SC instead of roller chain, you have 4D over P plus 6. Okay? And for the larger sprocket, in order for us to determine the number of teeth, so ito number of teeth, no? Minimum number of teeth. Again, dapat daw ay add number. So for the larger sprocket, hindi gagamitin lang natin yung ating relation ng number of teeth at saka ng RPM. Ang T dito ay number of teeth at ang N natin ay speed o yung RPM. So T1 N1 is equal to T2 N2. From that equation, you can find the number of teeth of the gear or the driven speed. Okay? Number 3, computation of pitch diameter. So the pitch diameter and outside diameter. So pitch diameter, ito nakita na natin kanina. Sa kabila ay over N lang ito. But again, it refers to the number of teeth. So kung ayaw nyong malito, do not memorize the letter. You just memorize yung number of teeth. Okay? So DP is the pitch diameter. Sorry, is the pitch. DP is pitch diameter. P is pitch divided by sine of 180 divided by the number of teeth. Pitch diameter ng smaller sprocket ay DT1. Pitch diameter ng driven ay DT2. Now, outside diameter is equal to pitch times 0.6 plus cotangent of 180 over T. So, kung outside diameter ng driver, ay di A over T1. Kung siya ay driven, ay D over T. Okay? Next, computation for the number of strands. So, kagaya din ito ng formula natin dati sa belt. Formula or procedure number 5. Number of strands is design horsepower over HP per strand. Now, yun ang ating formula, diba? Pareho din lang. Ang design HP, transmitted HP times the service factor. Now, the horsepower per strand. For link plate fatigue, you have this empirical formula. 0.004 times the number of teeth raised to 1.08 times the RPM raised to 0.9 times P raised to 3 minus 0.07 P, wherein P is the pitch. So, memorize this formula for link plate fatigue. For roller bushing impact, you have this formula for the horsepower per strand. You have KR is equal to 100 T1 over N1 raised to 1.5 times pitch raised to 0.2, wherein the value of KR is equal to 29 for chain numbers 25 and 35. KR is 3.4 for chain number 41, and KR is 17 for chain number 40 to 241, except yung ating 41, kasi may nakadesignate sa kanya sa chain number 41.
For the computed HP per strand based on link plate fatigue and roller bushing fatigue, choose whichever is smaller. Now, that is using yung ating formula ng horsepower per strand. Kasi nga, hindi natin alam kung ano yung roller chain number. So, hindi tayo pwedeng tumingin doon sa table na pinakita natin kanina. Now, by using table, your HP per strand is the design HP over the multiple strand factor. Alin yung multiple strand factor? Yan yung 1.7 kung 2 strands, 2.5 kung 3 strands, at 3.3 kung 4 strands. Note, assume different number of strands so that the horsepower rating on ACA tables, ACA is yung sa manufacturer, is greater than the computed HP per strand. No? Sabi, dapat daw yung horsepower rating natin sa table ay mas malaki kaysa sa doon sa makukompute natin. Okay? So, kailangan natin ding i-compare siya sa table. Paano nga ho natin i-compare? Hindi nga ho natin alam. Hindi din sa number 1, makukuha natin ang pitch doon sa ating formula. Diga? Yung P is equal to 900 over N1 or less than or equal to 900 over N1 raised to 2/3. Pag na-say na natin dyan ang pitch, halimbawa nga sabi ko kanina ay 0.75. O di alam natin na siya ay RC60. Kasi ang 0.75 ay 6 over 8. Ang gagawin mo, 0.75 divide 1/8, edi yun ang sagot, yung 6. O di 60 siya. Doon mo i-compare ngayon sa makikita natin sa table para sa RC60. Para natin ma-check kung tama yung ginamit natin na pitch dito sa unahan at yung pinili natin na RC number, ito yung pagbabasihan natin yung nakanote dito. That after assuming the different number of strands, halimbawa, dinesign natin, di ba? Single strand. Try natin. Divide natin ng, or assume natin na 2 strands. So, di-divide natin siya ng 2 ng 1.7. O anong value? O try natin uli. Divide naman natin ng 2.5. Or divide natin ng 3.3. Alin kaya doon ang papasok dito sa sinasabi that the horsepower rating on the table is greater than the computed HP per strand? No? So, titingnan natin ito sa ating sample problem. Okay. Next is computation for chain length and center distance. Ito yung sinasabi ko kanina. So, yung ating term na may center distance, kung gusto nyo ay in pitches, ay di ang center distance na gagamitin natin ay in pitches. Kung siya naman ay, i-divide natin yung C ng P, kaya ito ay may 2C over P, at itong C, pag dinivide natin ng P, di ba, magiging 4 pi square C over P, kaya itinaas lang natin yung P. Ito, ang unit natin ay naka-inches. Ibig sabihin, kung sa equation, walang P, walang P, ang unit ng length ay pitches. Pero kung dinivide natin na si center distance ng P, sa equation, it means that the unit of length is in inches. Average good center distance, D2 plus D1 over 2. Now, D2 plus D1 over 2. Ang C here is in inches. Pero kung dinivide natin yung right side ng P, that would be in pitches. Okay? So, sabi ko sa inyo kanina, mas maikli itong equation na ito ng center distance kumpara doon sa nasa kabila. Kaya dito na lang tayo sa D2 plus D1 over 2 or sa D2 plus D1 over 2 over 2. Depende sa unit. In inches or in pitches. Okay? Klaro yung unit? Merong tanong, clarifications.
Okay, wala. Hearing none. Okay, yes, go ahead. Ma'am, yung D1 lang po ang naka-divide sa 2. Mm-mm. Mm-mm. Okay po, ma'am. Thank you po. Yung D1 lang ang nakadivide sa... Okay, punta tayo sa computation for chain speed. So, ito yung ating chain speed. O, hindi naman ito bago sa inyo, ha? Pi D1N1 over 12. Okay? Or, pwede rin daw itong gamitin natin. Pitch times the number of teeth times N1 over 12. But basically, you can use this one. Pero kung walang given na D, o di, ito ang gamitin natin. Computation for chain pool, FC, no? Chain pool is 33,000 HP over VC. Saan to nanggaling? Di ba galing lang ito sa formula ng power. Power is F times V. So yung 33,000 yan ay conversion factor lang para sa mga unit analysis. But basically, that F is taken from the formula ng power. So power is F times V, therefore F is power over V. For safe design, your FC should be less than or equal to the ultimate strength divided by the factor of safety. Okay. Sinali mo pa ang silent chain? Okay. Now, ito namang sunod na part ay para sa silent chain or inverted tooth chain. Yung mga nasa unahang discussion natin ay para sa roller chain. So, kung silent chain, ito yung ating formula para sa horsepower per inch of width. P times VC, that is the pitch, times the, itong ating VC, yung chain speed, divided by 53 times 1 minus VC over 425 times the number of teeth minus 8. Now, so, ma'am, alin po yung ano niyan, yung P sa ano po ba, sa driver ba o sa driven? E di kung ang isang ginamit mo ay sa driver, di lahat ay pang driver. Again, this is empirical formula. Ano? They are obtained through series of experiments by authors of this empirical formula. Now, the chain width is design HP over HP per inch of width. So, yung design HP, divide lang natin yung ating makuha dito sa number 1 para sa width kasi naka-HP per inch of width yung ating formula ng number 1. Then you have the length of chain. So, you have different formula na ano, 20 over P plus T2 plus T1 all over 2 plus T times plus P times T2 minus T1 quantity squared over 4 pi squared times the center distance. Where P is the pitch, T are the number of teeth, and C is the center distance. No, so yun naman ang gagamitin yung formula. Ayan, tapos na. Nasaan ang problem? Ay, sinan mo sa akin. Problem. Meron tayong tanong? Meron po tayong tanong? None so far. Okay, so punta tayo sa practice problem. Wait lang. Hindi yan, wala. Anong problem? Wait lang ha. Hanapin ko lang yung ating sample problem.
Okay, so ito example problem natin, guys. Number 1 muna, simple lang muna. Determine the number of links of RC60 required to connect a 21 tooth and 63 tooth sprocket 60 inches apart. Paano natin ito susolve? Okay, so ano ba yung number of links? That also refers to the length of the roller chain. Ano ang formula natin ng length ng roller chain? So, binigay ko sa inyo kanina yung formula, ano? Pero kailangan muna nating tingnan kung dapat ang unit natin ay maging pitches. Ano? Kasi sabi natin ay the number of links. Ay di ba, yung isang link natin ay yun yung isang pitch. Kaya dapat ay maging pitches. Paano mo natin malalaman ang pitch? Ano ang pitch ng roller chain na nandyan sa problem? Anyone po? Ano ang pitch? 3/4 po. 3/4, okay? Dahil RC 60. Okay. So, kung 3/4 yung pitch, pinigay sa atin yung center distance na 60 inches. So, para ang center distance ay maging pitches, i-divide natin yung 60 ng 3/4. So, 60 divided by 0.75, that is 80 pitches. So, yun yung ating center distance na gagamitin para sa formula ng length. O, makiki-compute po ng ating length kung ano yung ating magiging sagot at makilagay po sa ating chat box. Nasa inyo na po yung formula natin ng length na diniscuss natin kanina. Okay, ilagay po sa chat box ng inyong answer para sa length. Ano ba ang formula na gagamitin natin? Yung L is equal to T2 plus T1 over 2 plus 2C. O yan, meron ng sagot si Eric, si Gerald, no? 202.5, hindi inches. Ang ginamit mong si ay pitches ha. Di pitches. Simple lang. No, simple lang, eh di mali. Mali ang inyong sagot. Ayan, si Renz, pitches. O si Eric pala, pitches. Okay. Gerald ha, take note. Ang ginamit natin si ay pitches. So kung hindi natin siya ginawang pitches, ay di inches ang sagot. Ay ang tinatanong sa atin ay number of links. No? So ano ang sagot natin? 202.55 pitches ba? Meron bang putal na pitches? Or number of links? Ano magiging answer natin dyan? 202 ba? Or yung 204? Hindi pwedeng 203. Sabi natin ay dapat ay even
Okay, ayan, tingnan nyo, very simple lang yung ating sample problem. Yun yung mga pwede nating pagkamalian pag tayo ay nag-design. So take note that we have to use even, no? 204. Kung hindi mo pwedeng 202, mas okay na ang gamitin natin is yung next higher kasi pwede naman nating i-adjust yung center distance, di ba? Pwede nating iusod ng konti yung ating isang shaft, position ng isang shaft para ma-adjust yung center distance. So we just use the next higher value. So ang answer natin should be 204 pitches. Okay? O, yun lang. Simpleng problem lang. Ano? Number 2 tayo. Ito yung number 2. 15. Wait lang ha. Ako pala yung mag-screenshot muna. Nakalimutan ko na mag-screenshot. Baka sabihin wala tayong ano. Ay nga pala ha, Miss Mary Rose ha, next Monday kung andito kayo sa school or yung basta kayo nandito, ikuhanin nyo na lang kay Sir Joel din, pasuyo na lang. Pakipirma nung lahat ng umaten sa atin ngayon. So lahat naman umaten kasi 46 tayo. O kulang pala ng isa, dapat 47, di ba? Kasi meron akong nakapresent. Ganun nga ba yun? Kabilang ba ako? Isa pa yung presentation. Tama po ma'am, may kulang pong isa. Sino ang isa ining? Na-monitor mo ba kung sinong kulang? Is po ma'am, pero nagpaalam naman po. Kasama po ngayon ng iba po naming kaklase. Hindi lang daw po makakonect po sa internet. Okay. Sige, ito yung ating problem. Try to read and analyze the problem. Analyze yung given, then let us see paano ninyo ito sosolvein kapag ito yung ating problem. So, a 15 horsepower motor running at 1,180 RPM is to drive a two-stage reciprocating hydrogen compressor. The velocity ratio is about 3.2. Service is 8 hours per day. It has been decided to use 1/2 inch pitch RC40. Kahit hindi ibinigay sana yung pitch, no? Alam natin na kung RC40, ang pitch ay 1/2, coming from 4 times 1/8. Determine the number of strands and sprocket sizes. Okay, I'll give you 5 minutes. Try to analyze the given data and try to see kung paano ba natin siya isosolve. Now, balikan ko kayo ng 8:45.
Class, ako lang ay a-attend ng meeting with the university president. I asked Sir Joel to discuss with you the solution of the problem. Itong ating example number 2. So, team teaching muna kami, dahil hindi pwedeng mahuli sa meeting. Although din nila ang naman sa katabing room ay kailangan ko nang pumunta doon. So, Sir Joel will take charge of this sample problem and he will also give you yung design problem ninyo para sa remaining time natin kasi I do not know kung till what time yung meeting. So, yung ibibigay niyang design problem, yun ay para sa design exercises 2C. Meron na tayo sa 2A, 2B, at saka ito yung 2C, yung para sa roller check. Okay, Sir Joel, pursue po. Thank you so much. Okay, good morning, class. Good morning, class. Okay, class, sagutan natin yung sample problem na binigay sa inyo ni Maldona. Sana masagutan natin, na. So, i-flash ko lang yung sample problem. Nasaan na siya? Okay. Okay, this is the sample problem. A 16 horsepower motor, running at 1,180 RPM, is to drive a two-stage, which is reciprocating compressor. The velocity ratio is to be about 3.2. Okay? So, huwag nyo nang intindihin yung M sub W. So, consider that. Let M sub W is the velocity ratio. And the service factor of 8 hours per day. Okay? And it has been decided to use 1/2 inches pitch RC40. Ang tanong is to determine the number of strands and the sprocket sizes. Okay? So first, we have to do, na kailangan natin lagay, alamin na muna natin ano ba yung mga given na meron tayo. Then ano ba yung required, para malaman natin ano ba yung tamang formula, tamang equation na dapat natin gamitin. Okay? So kasi yung ating equation, or yung ating working equation will depend kung ano yung given, kung ano yung available given sa ating problem. Okay? First, meron tayong power, This is the power transmitted. Okay? We have 15 horsepower. Okay? This is coming from the motor. Okay? That is the driving motor which is connected sa ating driving sprocket. Okay? So this 15 horsepower is the transmitted horsepower. And it is running at
1,080 RPM. Okay? So basically this one, we can let this one as our N1. Ano? So the speed ng ating na driving sprocket. Okay? Then we have here ang driving driven machine natin is yung compressor. So kailangan natin yan ano to sa problem. Okay? Then yung velocity ratio. Ano ba yung formula ng velocity ratio? So anyone, alam niyo ba ano ba yung velocity ratio? Anong ratio 'yun? Anong involved na parameters na sa velocity ratio? Yan po ba sir yung N1 divided by N2 or D2 divided by D1? Okay, thank you, Mr. Patrick Tengson. So, sabi natin yung velocity ratio is N1 over N2. Tama? It's equal sa 3.2. Okay? So, as Ma'am Donna discussed, meron tayong relationship ng number of teeth sa revolution natin. Ano? Okay? Sa RPM. Ano? So, we have yung N1, N2 is equal sa T2 over T1, which is yung T natin dito is the number of teeth. So, nandyan yan sa inyong manual. Ano? Doon sa page 30. Okay? For the large sprocket. Ano? Para natin malaman yung number of teeth ng large sprocket. Okay? So, number 30, nakita nyo ba? Okay. Sabihin niya pag hindi niya ako naririnig. Kasi ma-disconnect ako. Malinaw ba yung aking boses dyan? Kasi doon ako nakapunik. Yes po. Okay. So meron tayong velocity ratio. This is also equal to T2 over T1. Okay. Then we have the type of yung roller chain designation number which is RC40. So given din yun sa problem. Okay? So ano yung required natin? Ang required is letter A yung number of strand. And letter B is yung sizes. Ano? What will be the sizes or sprocket sizes? Okay. So for our solution, so first, kuhanin muna natin yung horsepower per strand. Ano? Okay. So kailangan alamin natin ang required na horsepower per strand. So meron tayong formula dyan ng horsepower per strand. Or ibahin ko, ano? So, kunin natin yung rated horsepower ni RC40. Ano ba yung rated horsepower ni RC40 per strand? Okay? Kung pupunta kayo sa inyong table 17-14 ng inyong manual. Ano yung binigay natin sa inyong manual? Okay. This is the table na galing doon sa inyong manual. Nakita na ba sa inyong manual? Yes po, sir. Okay. So, as you can see here, meron tayong 3 tables na pinrovide. Okay?
So first is this one, and this one, and this. Ano? So this table is only for 40, chain number 40. Ibig sabihin para lang ito sa RC number 40 or RC 40. Okay? So on another table, this only for RC 60. The other table is for RC 80. Okay? So kung meron tayong 240, hindi natin pwedeng gamitin itong table na to. Ano? So we will be using this table only for specific na roller chain number. Okay? So sa ating problem, binigay na yung RPM, ito yung kailangan natin, di ba? Yung speed or rotational speed ng small sprocket o yung ating driving sprocket. So binigay yung 1,100. So nandito naman ay 1,200. Ano? Yan. So ano pang kailangan natin dito sa test po na to? So kailangan natin dito ng number of teeth. And we don't have that number of teeth. Okay? So anong gagawin natin dyan? Kung hindi natin alam yung number of teeth. So diyan papasok yung ating mga assumption. Mag-a-assume tayo. Okay? So for our assumption, so we will assume that the small sprocket has moderate speed. Meron tayong moderate speed. So we can use the recommended number of teeth of the small sprocket for moderate speed. Okay? Ano yung sa inyong dito sa inyong manual? Ano yung recommended number of teeth of the small sprocket for moderate speed? Twenty-one. So that will be our T1. So for recommended number of teeth, so yung T min, so that will be the minimum number of teeth, which is 21 teeth. Ayan. So pwede natin gamitin siya doon sa ating table. Okay? So gamitin natin, puntahan natin yung table natin. Okay. So this is our table for RC number 40. It's only applicable only for RC 40. So we have 1,200 dito. Okay? And yung 21 teeth. So kukunin lang natin yung katapat niya dito. So ito ay around 10.69. 10.69. So kung mapapansin natin, wala tayong yung 1,180 mismo dito sa ating RPM. Okay? Sa ating rotational speed. So kung gusto nyo, pwede kayo mag-interpolation. I-interpolate nyo yung 1,000 between dito, para makuha natin yung 1,180 equivalent horsepower per strand. Okay? So makukuha natin dito is the horsepower per strand. Okay? So pwede rin itanong halimbawa so dito yung type, pumatak siya sa type B. Pwede rin siyang itanong sa problem. Okay? Type B siya. Kasi pumatak siya doon sa portion ng type B. So pag pumatak dito sa portion nito yung may guhit na to, okay? So type C naman siya. Kung 30.2 yung ating horsepower per strand, so type C siya. O dito naman hanggang dito, okay? Halimbawa, tumapad siya na 2.11, dito pumatak, o type A naman siya. Although hindi siya given sa problem, hindi siya tinatanong sa problem, so additional info lang. Baka sa mga susunod yung exam, itanong, ano ba yung type ng lubrication ang applicable, okay, doon sa inyong setup. Okay? So I said dito kung gusto niyo mag-interpolate, so i-interpolate nyo
Okay? So, anyone pwede i-interpolate to? So, pwede rin naman hindi na ano, kasi ito ay gagamitin lang natin for comparison. Okay? For comparison lang. Okay? Maliwanag ba? May question doon? Maliwanag po, sir. Okay. It should not be, hindi siya kailangan na eksaktong-eksakto. Ano? So, at least dito sa in-between siya sa 8.98 and 10.69. Let's say this is 10.69. So, from the table, lagay natin dito sa ating presentation. So, alam nang gumamit ng table, ha? Pag hindi natin alam gumamit ng table, di kontaga. Nahirapan. Ha? So, from table, next. From table. So, in that case, sa 17.14 tayo ng inyong manual. Okay? So, horsepower per strand is approximately equal to 10.69. Horsepower per strand. Okay. So this is the rated, itong nakuha natin ito yung rated horsepower ng RC 40 at 1,180 RPM. So with 21 teeth, na sprocket. 21 teeth sprocket. Okay? So this is the rated. Okay? So, ngayon, susolve naman natin, ano ba yung kailangan natin? Anong kailangan natin doon sa ating setup? No? So first, how we can calculate the horsepower per strand. So pwede natin gamitin yung by formula. Okay? Or by using table, So by formula, hindi na lang tayo doon. Ano na lang tayo sa by using table. So kasi yung ating pinagkunan, ang ginamit natin is table, So kali ginagawa natin by table. So doon sa ating to get the horsepower per strand, okay, na kailangan natin is yung design horsepower over the multiple strand factor. Okay, so ito ang kailangan natin. So first, kuhanin muna natin yung ating design horsepower. Where yung design horsepower natin, so anong formula ng ating design horsepower? Transmitted times trans HP. transmitted horsepower by service factor. Okay? So, saan natin kukunin ito sa service factor? Okay? So, pwede natin siyang kunin doon sa table na ginagamit din natin doon sa belt. Okay? Pwede rin yun. Asa na yan? Yung table para sa belt. Meron ba kayong table na yan? So magkakaroon din tayo ng assumption dito. Kasi ang binigay kasi sa problem ay AC motor lang. Hindi mismong specific na driver,
yung binigay sa problem. Ito yung service factor. Meron kayo nito? Meron po, sir. Okay. Ayan. Pwede tayong kumuha dyan. Gamitin natin itong service factor na to. Okay? So, ang kailangan natin is electric motor. Electric motor, yung 15 horsepower motor. So, ang problema dito ay hindi binigay yung kung AC split phase siya or AC single phase. Okay? So, mag-a-assume ulit tayo dito. So, let's assume that the motor is AC single phase series. For example, ito yung ating assumption. Itong una. Okay? So, sa problem naman, ibibigay sigurado. Hindi naman pwede na ang bawa 15 horsepower motor lang. So, magpipili pa kayo, magkakaroon tayo ng assumption. Okay? So, yung assumption natin, ginagamitin natin sa ating design. Sa inyong design project. Kasi sa mga exam naman, so kailangan i-specify natin kung ano yung driving machine mo. Specific driving machine. To be able to know yung service factor. Okay? So let's assume that we have the electric motor, the AC single phase series. So nandito. Okay? And ang ating driven machine is compressor. Okay? So, compressor yung ating driving machine. So, therefore, yung ating service factor dito is 1.4. Okay? 1.4. Klaro dito? Klaro? Yes po, sir. Okay. Kung may question, pwedeng mag-raise. May malabo. Ating alamin, ating explain. Subukan natin explain. Okay. So first, yun nga, ang ating design factor is 1.4. So therefore, makukuha natin yung design horsepower natin. Design horsepower. Actually, hindi ako sanay dito sa aking ginagamit na pen. So, makita ka na saan. Okay. Sorry. Okay, design horsepower. So, is equal sa anong ating given, 15 horsepower, yung transmitted, times 1.4. The service factor. So, we have 21 horsepower, yung design horsepower natin. Okay, so from this, so kuhanin natin, mag-a-assume na ulit tayo, assume 4 strand. Okay? Let's assume 4 strand. So, horsepower per strand is equal to yung ating design horsepower, which is 21 horsepower, over the multiple strand factor. Ano yung multiple strand factor para sa 4 strands? Anyone? 3.3 po. Okay, 3.3. 3.3. O therefore, ang makukuha natin dito, around 6.36 horsepower per strand. Okay? So, ito yung kailangan natin ng horsepower per strand kung gagamit. Ito yung makukuha natin, ito yung, kung gagamitin natin 4 strand, okay, yung per strand natin ay may magkakaroon ng capacity na 6.36. Okay? So, yung magiging load niya, let's say yung magiging load niya is 6.36 horsepower in each strand. Okay? But ang ating capacity ng ating roller chain is 10.69 horsepower per strand. So, ibig sabihin nito, over-design tayo. Meron tayong capacity or rated capacity ng ating roller chain na 10.69, but gagamitin lang natin na mayroong capacity na 6.36. So, mag-over-design tayo dyan.
So, subukan naman natin. Mag-assume ulit tayo. Ano? Assume 3 strand. Okay? So, ang horsepower per strand is equal sa 21. Anong multiple impactor? 2.5 po, sir. 2.5. So, ano sagot dito? 8.4 po, sir. 8.4 horsepower per strand. Okay. So, 8.4 na yan. Ano? So, pwede na siguro yan. Ano? Kasi yung ating rated is 10.69. So, gagamitin natin siya yung ating RC40. So, magiging ang kanya magiging horsepower will be 8.4. Ano? Okay? So, mag-assume pa ulit tayo. Baka pwede pa sa 2 strand na lang para makamura. Ano? Para makamura. So, para mapamura, ano? Assume 2 strand. So, ang horsepower per strand is equal to 21 over ano, 1.7. Anong sagot dito? 12.35 po, sir. 12.35 horsepower. Na? So, hindi pwede ito. Ano? Ang capacity natin ng ating roller chain is 10.69. So, hindi natin pwede siyang gamitin na magkakaroon ng capacity na 12.35. So, mag-o-overload yung ating roller chain. Okay? Ma-overload siya. Okay? So, hindi siya pwede. Pwede siya mag-fail kung gagamitin natin ito. Okay? So, therefore, pwede tayong mag-conclude dito that the number of strand is 3 strand. Okay? So, yun ang sagot sa letter A. Question? Sir, bali yung 21 HP nga po galing po dun sa table po, ano po? Hindi. Yung sa moderate po pala. Ang 21 HP is yung design horsepower. Yan, di ba? Kinompute natin to design horsepower. Design horsepower is equal to transmitted horsepower times the service factor. Ayun po pala, thank you po. Question pa. Mas maganda yung nagtatanong, ano, para mas malinaw, ano. So, mas gusto ko kasi yung estudyante ko, nagtatanong sa akin, ano. Kasi hindi rin ako perfecto. Mamaya mali yung sulat ko dito, ano. Mali yung pagkakasulat ko. So, at least naiitanong nyo, naiitama agad natin, no. So, wala ng question? So, siguro naman clear. Hanggang anong oras pa kayo dito? Baka kayo ma-extend. Clear na po ulit, sir. Hanggang anong oras kayo dito? Hanggang alas 9 lang po dapat. Tatay tayo dito. Ano, konti na lang. Ito na lang yung sunod. Ano ba sunod natin? May klase pa kayong sunod? Wala. Wala naman po, sir. Siya nakahang na. Nakahang ng akong computer. Wala. Wala na. Yeah. Okay, madali na yung sunod, yung solving for so ano pang kailangan natin is yung sprocket sizes. No? Yung sprocket sizes okay. Yung sprocket sizes, since dito natin gagamitin natin yung
yung ating velocity ratio. No? Okay. Yan. So ang kailangan natin is yung sprocket sizes. Ano? Yung pag sinabi natin ng sprocket sizes, it means yung pitch diameter. Pitch diameter ang kailangan natin kunin. Ano? Yung pitch diameter. Yung pitch diameter natin ay equal sa P over sine 180 over T. Okay? So ito yung general formula natin. Ano? Ano yung P? Hindi ito power. Ano? Ito ay pitch. Okay? And yung DP, yung ating pitch diameter, and yung T dito is yung number of teeth. Okay? So ang kailangan natin is yung DP1. So yung 1 ang gagamitin natin yung number of teeth dito. Ano? So P is equal to sine over sine 180 T1. So ganun din sa kung kailangan natin ay DP2. Ano? So pitch sine 180 over T2. Okay? So dito, meron tayong T1 and meron din tayong pitch. So anong pitch ng RC40? Anong pitch? 1/2 po. Okay. Ang pitch niya is 0.5 or 1/2. So makukuha natin dito yung pitch diameter ng driving sprocket. Ano? 0.5 sine 180 over meron tayong T1, di ba? Nag-assume tayo 21. Yeah. Kuha natin yung DP1. Okay? And that will be in inches. Okay? Pwede na siya makuha dyan. How about naman yung dito sa DP2? So sa DP2, or yung pitch diameter ng 2, kailangan muna natin kunin yung T2. Okay? So kanina meron tayong relationship ng T2 over T1 will be equal sa 3.2. Ano? So galing yung kay velocity ratio. Ano? Yun. Kanina. Yan. So makukuha natin dito ang T2 since meron tayong T1. So therefore ang T2 natin is 67.2. Okay? So sabi ni Ma'am Donna, pagka yung sa length, ano, papalaki yung ating yung bawa nakuha natin is yung kaninang example niya is 102.5. So 202.5. So it is 204. So dito dapat ang ating number of teeth. So dapat yung length number natin is even. Ano? So sa bracket kailangan yung number of teeth ay add. Ano? So dito pwede tayo mag-assume na 67 na lang. Ano? Kasi kung gagawin natin 69 masyado nang malaki. Ano? Okay? Masyado nang malaki yung ating sprocket. Okay? So pwede tayo mag-assume dito ng 67. And again, kung 69 ang gagamitin natin, okay? So, maaaring mag-adjust tayo ng ating center distance papalapit. Ano? Papalapit yung magiging adjustment natin. Which is, meron tayong C minimum na mini-maintain. Minimum center distance. Okay? So, kung papaliitin natin, so, lalayo lang siya. So, hindi natin masasagasaan yung ating minimum center distance na discuss. Ano? Yung minimum center distance. So, we can use this 67 pag sa sprocket. Ano? Pag sa sprocket. Okay? So, masosolve natin yung DP2 in inches. Question? Okay. Walang question, no? Madali lang naman yan. So, diyan, ano, using that, ano, baka sa sunod, ang sunod na question dyan sa problem, ay kukunin nyo naman yung length. Ano?
So, wala naman dyan sa problem, ano? So, kayo na ang bahala doon, ano? Practicein nyo how you can solve the length. Okay? And, sabi ni Ma'am Donna yung inyong practice design exercises. Wala naman. Nawawala yung cursor ko eh. Screen niya pala. So this will be your design exercises. Okay. Para sa roller. Okay. So pa-screenshot na lang. Okay. Okay na tayo dyan. May naintindihan naman? Naintindihan naman yung discussion ko? Yes po, sir. Okay, thank you, sir. So, yun na lang siguro, ano. So, hintayin nyo na lang yung announcement ni Mundo na kung ano yung inyong sunod na activity. Ito yung sinabi niya, may activity na gagawin niya. So, thank you. And, yun nga, thank you. Class dismissed. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po, sir.